Happy New Year po sa ating lahat. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong lingkod kung ngayon lang nakapagparamdam dahil kinaladkad po ako ni Master Melo Yap sa kanyang pamamasyal. Heto, handog ko sa inyo ang isang patikim bilang panimula sa seryeng Pag-unmask sa tinaguriang self-proclaimed good governance advocate. Alam nyo, during my tenure as mayor of the city of Baguio, I've always been advocating for good governance. Starting from my first term until now, my second term. In fact, if you look at my battle cry, it's good governance beyond politics. And it has always been my passion to really promote. Pati nung nasa PNP ako, being the head of the transformation program. It's about creating a legacy. It's about the survival of this nation. Nakakatuwa. There are also mayors now who are banding together and creating a big movement. Ito yung Mayors for Good Governance. Ayos. At mukhang ang Baguio ang magiging prototype. Ano po ng ganitong klaseng movement? Parang dahil nandiyan kayo at ang inyong mga kasama sa local government. Mahalaga po yata talaga, no? Tone at the top. Ano Sir Benji? Yes, Mamalu. Yes. I completely agree with you. Benjamin Magalong's good governance advocacy? Passion niya raw talaga yun buhat noong siya'y nasa serbisyo pa sa PNP. Dagdag pa rito, advokasya na raw niya talaga yun mulat sa poll. Ganon din ang pagnanais na makalikha at makapag-iwan ng legacy. Pamilyar sa akin ang mga salitang legacy at advocacy. May isa kasing abogado, inabuso niya mga salitang yun para mapaniwala kanyang mga taga-suporta sa tuwing siya'y nasusupol. Okay, balik na tayo. Modelo nga ba ang Baguio City sa good governance movement na sinasabi ni Benjamin Magalong? Kung ating ibubuod, masasabing good governance talaga ang frustration ni Ginoong Benji Magalong. Mantakin mo, kahit nung panahong Sayes nasa serbisyo pa sa PNP, passion niya na raw na sa katunayan ay may naitatag pa raw siya. Pero dito na muna tayo sa good governance. Pangako, matatakal at darating po tayo dyan sa pag-unmask natin sa kanya. Okay. Good governance at prototype pangaraw ang Baguio City. Tila napaka-dedicated talaga ni Ginoong Magalong. Heto, may ipakikita ako sa inyo. Talaga namang napaka-vocal ni Ginoong Magalong sa usaping good governance. At alam nyo bang nakakuha ng napakataas na rating ang Baguio City mula sa isang client satisfaction survey? Tunay ngang kahanga-hanga, hindi ba? Narito ang official document mula sa DILG kung saan nakatala ang Seal of Local Good Governance Awardees para sa taong 2023. Sa Cordillera Autonomous Region kung saan nabibilang ang Baguio City, tanging ang Tabok lang ang nag-iisang city na siyang naparangalan. Matatanda ang ayon kay Magalong, noon pa may good governance na ang kanyang advokasya, at natural lamang na inaasahan ng publikong magre-reflect iyon evidently sa Baguio City. Hindi may tatangging lubos na ipinagmamalaki at bukang bibig ni Magalong ang naturang movement kaya naman hindi masisisi ang pagtuon ng atensyon ng publiko rito. Ngunit, anong nangyari? Hayaan ninyo, ilalathala ko rin ito sa ating community tab nang sa ganon ay mas malinaw ninyong mababasa ang dokumento bagamat ilalagay ko lamang ang mismong pahina kung saan naitala para na rin sa kabataran ng lahat higit lalo na sa mga nagdududa. Bukod pa rito, heto tignan natin ang listahang naipalathala mismo ng naturang movement na siyang ipinagmamalaki ni Magalong sa kanilang opisyal na social media account. Mula sa official social media account ng Mayors for Good Governance Movement na di umano'y good governance ang advokasiyang noon pa may isinusulong ni Magalong. Makikita ritong binati ng nasabing movement ang DILG's Seal of Local Good Governance Awardees ng nakaraang taong 2023. Bakit wala si Magalong? Bakit wala ang Baguio? Alam nyo, during my tenure as mayor of the city of Baguio, I've always been advocating for good governance. Starting from my first term until now, my second term. In fact, if you look at my battle cry, it's good governance beyond politics.
And it has always been my passion to really promote. Pati nung nasa PNP ako, being the head of the transformation program. Malinaw naman, nagsimula pa raw sa kanyang unang termino na sa katunayan ay passion na raw ni Magalong kahit nung nasa PNP pa siya. Ayon na rin sa Igor at Age site, nanungkulan si Magalong simula noong 2019 bilang alkalde. Ganun pa man, ayon sa opisyal na dokumento mula sa DILG kung saan nakatala ang awarded ng Seal of Local Good Governance taong 2019. Wala rin ang Baguio City. Maging noong taong 2022, hindi pa rin nakapagkamit ng Seal of Local Good Governance ang Baguio sa ilalim ng panunungkulan ni Magalong. Paano kaya makahihikayat at maniniwala ang publiko na para talaga sa good governance si Magalong tulad ng paulit-ulit niyang sinasabi sa lahat at sa kabila ng pag-iingay nito kung hindi rin kinikilala ng ating mismong gobyerno? Sa mga nagtataka kung bakit walang dokumentong maipakita noon taong 2020 at 2021, marahil kasagsagan ng pandemic noon kung kaya hindi na nakapagtala ng awardees. Ganun pa man naging contact tracing czar naman si Magalong na siya ring naging epic fail noong sila mismo kasama ang kanyang asawang si Arlene Saneo Magalong, di umano ay nakipag-party ayon sa mga ulat. And then nagkaroon ng cultural show, so everybody was seated preparing for dinner. So when we were preparing for dinner, syempre, during that dinner, merong tatayo, sir, pwede makapag-picture. So ako naman, magsusot ako ng mask, di ba? Yes. Tanggalin mo, kumakain ka, picture taken, tatayo ka, magsusot ng mask. Ano raw yun? Tama ba ang dinig ko, habang kumakain ay may mga nagpapapicture? Siyempre, during that dinner, merong tatayo, sir, pwede makapag-picture. So ako naman, magsusot ako ng mask, di ba? Yes. Tanggalin mo, kumakain ka, picture taken, tatayo ka, magsusot ng mask. Napaka-inconsiderate naman ng mga taong yon, na toringan siyang mayor pero hindi man lang siya nirespeto na hintayeng matapos kumain bago magpa-picture. Ayoko isiping hindi lang talaga nire-respeto si Magalong kung kaya hindi nagawa ng mga taong iyon kung sino man sila na bigyang konsiderasyon na patapusing kumain bago magpa-picture. Pero sige, ituloy natin. Yung wife ko naman, mami, join us, please join us. Siyempre, yung wife ko, every now and then, pag kumakain ka ba na ako, tapos siyempre, hindi ka naman perfect na tao. Baka kalimutan mo may magpa-picture sa'yo, baka kalimutan mo yung mask mo, di ba? So, ganun ang nangyari doon, ano? And siguro, na-Star Trek siya kay Casey Concepcion, nakalimutan niya isuot yung mask niya. Nung nagpa-picture kami. Pero ako, every time talagang conscious ako na susot ko talaga yung mask ko. Ewan ko lang ha, nakakatawa na lang yung pagkukwento ni Magalong. Pakiworry ko talaga'y may mali. Ibigay na natin sa kanila, palusutin na muna natin. Heto, meron akong ibig na ipakita sa inyo, isang pagbabalita mula sa RNG Luzon. Eto na nga, Kadubi, hindi pa rin namamatay-matay ang issue po sa nangyari nga pong viral na birthday bash nitong kilala pong social media personality at event host at socialite na si Tim Yap. Pag kaibigan ka niya, ibig sabihin, social ka. So, hindi natin siya kilala, ibig sabihin, tayo ay hampas lupa. Hampas earth. Dahil, Kadubi, sa interview ng ating kasamahang si Jeff Canoy sa kanya, nagbigay siya ng mga statements. Sabi niya, napaka-strict daw kasi talaga ng Baguio City sa i-implement ng mga protocols. Kaya alam nila, prior to going here, na napaka-strict po ng Baguio, kaya nagpa-swab test, ginawa lahat, kompleto daw sila sa papers sa pag-akyat nung birthday niya. At dahil nga daw dinner buffet, kasi marami nga naiinis, may mga walang mask, walang face shield. Kasi syempre kakain na sila, so tinanggal nila yung maskara. Pagkatapos nun, pumasok yung mga dancers na nag-community dancing. So hindi daw nila nasuot yung mask nila. Sumayaw sila doon, kaya yun ang nakikita na kumakalat ngayon sa social media. Ang pakay daw kasi nitong si Tim Yap, Kadobi, ay i-promote ang Baguio as a tourist destination. Hangarin niya daw talaga yon para ma-push ang local tourism. Kung makikita niya daw natin ang kanyang social media, yun ang ginagawa niya for the past few months. Kaya wala daw siyang intention na baliin ang anumang mga protocols dito po sa lungsod ng Baguio. Ang nakita lang daw kasi nga, Kadobi, yung pagkakataon na sumasayaw sila na wala ng mask because that was during the time that they were eating. Nonetheless, nakita pa rin natin, klarong-klaro doon po sa video na kumakalat sa SOCMED na marami hong hindi nakasuot ng face mask at
face shield. Yes, Kadobi. Walang Pero time out ang pagsusuot Dapat. ng face mask at face shield. siguro yung Diba? pagkakain ka lang, iinom ka, why not, di ba? Pero you stay there, where you are, you eat there, pero pag tatayo ka at pupunta ka na ulit somewhere else, you have to wear those. Of course. Di ba? At Kadobi, sa gitna ng nangyayaring ito, abay, with a very surprising turn of events. Kasi syempre, kahapon nabanggit mo, Mayor Magalong, Oh. ano na? Bakit hindi tayo gumagawa ng paraan? Bakit anong nangyayari ngayon? Call out. Call out tayo, nag-call out tayo. Eto ngayon na ang naging balita. Kumalat rin sa SOCMED na Kadobi, si Mayor Magalong Palat, ang kanyang may bahay, ay present sa naging okasyon ni Team Yap. Nagpa-picture nga itong si Mayor kasama si Casey Concepcion. Makikita sa picture na yan, mga ka-Rangers, na siya po ay nakasuot ng face mask, face shield. Ang kanya pong katabi na si Miss Casey Concepcion at ang kanyang may bahay nga lang ay walang suot na face shield at face mask. Of course, pwede mo na namang maging dahilan partner na sandali lang yon. Nagpakuha sila ng litrato kaya tinanggal ang face mask at face shield. Pwedeng maging paliwanag yan, di ba, partner? Yes, Pero actually, hindi yan tinatanggap ng ating mga kababayan dito sa Baguio City. yes, we are outraged by this, Kadobi. Nagulat tayo kasi nga, parang ng kahapon, masyadong mataas ang emosyon natin na binabalita po natin na 8 sa mga pwesto po, maliliit na pwesto, maliliit na negosyo sa palengke ng Baguio City ay ipinasara, signed by Mayor Magalong, dahil sa di umano'y paglabag nila sa mga protocols. And take note, Putulin po natin dyan at ibig ko lamang may bahagi sa inyo dahil ganyan din ang gusto kong may parating. Ilalagay ko po sa description ang link ng video na ito mula sa RNG Luzon upang inyong mapanood ang kabuuan. Tulad ko ay natitiyak kong ma-appreciate ninyo ang kanilang mga tinuran at komentaryo. Napakarami pa hong magagandang punto ang kanilang na-erase kaya huwag nyo sanang palagpasing mapanood yon. Bukod pa sa ibang mga panayam kay Magalong kung saan ay talagang mababatid kung gaano ka-unfair at ka-ipokrito ng kanyang naging approach sa pangyayaring iyon. Kung mapapanood nyo lang sana ang kabuuan at kung nasundan nyo sana ang kwento, dyan nyo ho makikita kung gaano ka-reckless at careless si Mr. Magalong. Kung todo tanggol siya kay Arlene, marahil ay napagtanto niyang hindi kinakagat ang kanyang pagtatakip sa mga pagkakamali. Then in one of his interviews as published by ABS-CBN, hayan mismo ang isinagot ni Mr. Magalong. Which means that he didn't do anything despite him witnessing the errors right in front of his own very eyes. Hindi na usapin dito kung nagmulta ba o hindi dahil napakaliit lang na bagay nun para sa kanila. Ang big deal dito ay siya mismo nakasaksi pero hinayaan niya lang. Gusto nating malaman kung bakit. Dahil ba may napakinabangan? O di kaya'y dahil mga kilalang personalidad? O dahil ba kasama ang kanyang asawa at hindi niya kayang sawayin? Alin kaya? Kung hindi lumabas ang isyong yun, sa palagay nyo ba may lalantad ang mga kapabayaan niya? Surely, lahat naman may shortcomings but come to think of it, kung ganun kasimpleng patakaran na hindi nasunod at nangyari pa mismo sa kanyang harapan, ay hindi niya nagawang i-address, paano pa kaya siya mapagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay? Paano tayo makasisigurong tama ang kanyang mga ginagawa? Paano tayo nakasisigurong malinis nga siya, kung sa ganun kasimpleng patakaran ay may reservation siya sa pagpapatupad? Pero sige palagpasin muna natin yan, sa ngayon. Speaking of Mrs. Arlene Magalong, marami ring mga aktibidad ang kanyang ginagampanan para sa lungsod ng Baguio bukod pa nga sa pagsasayaw tulad nito, pag-attend ng party tulad ng naiulat, ay marami pang iba. Huwag na natin patagalin. Gusto ko muna tawagin, of course, kasama natin ang mabuting ina ng Baguio, Honorable Arlene Magalong. Unahin natin muna unahin natin bago si Mayor, let's say, unahin muna natin kasi sinasabi ayaw na niya magsalita pero Madam Arlene, ito po yung mga batang tumitingala po sa inyo, sa mabuting puso niyo at sa kailangan lang din ng marinig ang words of inspiration from you. Kahit hindi Ilocano. Magandang aga sa inyo tanan. Ilocano, Tagalog lang. Okay lang! Okay lang yun, ma'am. Okay lang. In-invite niya ako pumunta dito. Sabi ko, Mayor Magalong nagpamalong, kaya tuwang-tuwa naman siya. Base sa video na ito, batay sa aking pagkaunaway lumalabas na si Mrs. Arlene Magalong ang umakay kay Ginoong Benjamin Magalong sa front row. Ipagpatuloy natin. In-invite niya ako pumunta dito. Sabi ko, Mayor Magalong nagpamalong, kaya tuwang-tuwa
39 years na po kami dito sa Baguio. Originally from Iloilo. Hindi ako pa sanay talaga magsalita. Pinilipat talaga ako ni Raymond. Thank you very much for coming over. And I wish you good luck to Front Row. And thank you also sa charity na ginagawa mo. I'm also doing my own charities. It's called Thankful Tuesday. Every Tuesday, I'm giving 30 families some gifts and also toys for the kids. Grabe, no? Usually, sinasabihan ako ni May, huwag kang gumamit na sarili mong pera. Pero hindi mo naman po maasahan kasi marami po kaming mga donors na wala namang kita ngayon. So, they cannot give us any help. So, for the meantime, sarili ko munang pera and also with the help of my friends. So, thank you very much for coming and also thank you for inviting me. Thank you po. Baguio Mayor, Benjamin Magalong! Mayor! 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 Unang-una gusto ko batiin mo kay lahat na magandang hapon. I'd like to thank Raymond at si Sam. Thank you po. For having me. At kala ko yung wife ko ang inimbita nila pero sabi ko sa nonetheless, unang-una gusto ko pasalamatan kayo lahat dahil despite the fact na, by the way, sino taga Manila rito? Nag-triage pa kayo? Yes po. Yes po. Naninigurado lang. Yes po. Umila po kami, Mayor. At nag-swap po kami para extra. Para extra careful. Well, alam niyo kasi a lot of people are hurting now. A lot of people are suffering. And we have taken cognizance of that. So difficult for us to be managing this pandemic. And we're facing a lot of challenges, a lot of issues, a lot of problems. But one thing that I like about Front Row is that they're giving an opportunity, presenting an opportunity. Alam mo, every pandemic should not go to waste. Because every pandemic, every crisis, meron lagi tayong tinatawag na silver lining. Yes. And I'm really glad that Front Row took that opportunity, to expand. At napili rin nila yung Baguio as one site na pwede sila mag-expand. Ang laki na naitutulong nila dahil I heard na marami palang mga bata. Unlike in the past na every time I'm invited sa mga ganitong klaseng sa Amway, at nakikita ko puro matatanda eh. So I'm really surprised na dito puro mga bata. Please don't forget, while you have this opportunity economically, think about also, developing yourself as leader. I hope that Raymond and Sam will also take this opportunity na nandiyan kayo lahat to develop you as leaders. It's better to surround ourselves with leaders rather than surround ourselves with mediocres. True. So, I'm really glad also na your intention for joining Front Row is very noble. I heard na marami sa inyo pala, you're doing this because you're thinking about family. Yes. That's what we are, why we are here, that's precisely why we are living, why we are working, because we want to give our family the best. Yes. So that's a very noble na intention. So, isa lang, gusto kong banggitin sa inyo ulit, please stay safe and stay healthy because your family needs you. Yes. Maraming salamat. We love you, Mayor! We love you, Mayor! Tunay ngang lubos ang pasasalamat ng mag-asawang Magalong sa Front Row. Ganon din ay ipinagpapasalamat niya ang pag-expand ng Front Row doon sa Baguio. Kapuna-puna ngang abot-abot ang pasasalamat ng mag-asawa. Ngunit habang pinanunood ko nga, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa sinabi ni Mrs. Arlene Magalong na charity niya raw. Ulitin nga natin. I'm also doing my own charities. It's called Thankful Tuesday. Every Tuesday, I'm giving 30 families
some gifts and also toys for the kids. Grabe, no? Usually sinasabihan ako ni May, huwag kang gumamit na sarili mong pera. Pero hindi mo naman kumaasahan kasi marami po kaming mga donors na wala namang kita ngayon. So, they cannot give us any help. So, for the meantime, sarili ko munang pera and also with the help of my friends from Manila, binibigyan naman din ito. Then we share it. So, thank you very much for coming. Patay tayo dyan. Ayaw ni Mr. Libayan ng ganyan, Mrs. Magalong. Ano na nga yun? O bakit hindi niya alamin yung mga Bible verse kung saan pinagbabawalan ng Diyos na ipaalam sa kaliwa o sa kanan kung ano ang ginagawa ng kabilang kamay? Na hindi dapat pinapaingay, no, ang mga trompeta kapag tayo ay gumagawa ng maganda sa kapwa. Bakit hindi nila maintindihan yun? Di ba? Blessing, blessing, Diyos, Diyos, Diyos. Ano to, banal na aso, santong kabayo? Yare, pwede na rin ba naming sabihin yan kay Mrs. Arlene Magalong na nanay ng kasintahan mong si Tin Magalong using your same logic and implication? Na, ihantulad siya bilang banal na aso, santong kabayo? Pati na rin sa front row na lubos sa pinasasalamatan ng magulang ng kasintahan mo at nanay ng iyong mga anak ha, Mr. Libayan? Tignan nga natin, baka naman may makuha pa tayong maayos na sasabihin si Mr. Libayan. Ano yan? Diba? Pagiging hipokrito? Maka-Diyos ka, pero hindi mo sinusunod yung mga utos ng Diyos? Huwag tayong ganon. Kaya ngayon, no, mga kabatas natin, malapit na tayong eleksyon, papasok-pasukin natin yan. Yung mga ano pala, kung meron mga may gusto na mag-guest dito na kahit sinong politiko, ano po, kung may mga kilala kayo, pwede silang mag-guest dito sa atin para magsalita. Pero I suggest, no, wag ngayon, sa campaign period na lang. Para pwede silang mangampanya at pwede natin silang tanungin tungkol sa plataforma nila. Di ba? Teka, parang mas lalo akong naguluhan doon ah. Matapos mang-aral biglang sumegway sa pangangampanya. Patay tayo dyan, Mr. Libayan. Kala ko pa naman may mahihita ako sa iyong maganda para maipalam natin kay Mrs. Arlene Magalong na mali ang ginagawa niya na binobroadcast pa yung pagtulong. Huwag ganun. Pero sige, pagpatuloy natin. Hindi naman lahat ng tulong nakatago lang dapat. Kausapin mo si Jesus. Kausapin mo si God. Diba? Diba maka-Diyos kayo? Diba? Kausapin nyo. Magbasa kayo ng Biblia. Di ba? Dapat nasa intention pa rin ng taong tumutulong. O, anong intention niya? Kumita ng pera! Huwag kami, J. Roa Yunes. Huwag kami. Anong intention niya? Kumita ng pera. Ganon kayo naluloko. Bakit? Hindi nyo tinitignan. Kung ano ang sinabi sa'yo, yun na yun. Huwag tayong ganon. Especially at mag-i-eleksyon. Kailangan nating kumita. Sila pala kumita. Huwag tayong ganon. Especially at mag-i-eleksyon. Kailangan nating kumita. Sila pala kumita. Kailangan nating kumita. Sila pala kumita. Kailangan nating tumingin. Tumingin beyond the surface. Beyond what is superficial. Ganon tayo aasenso. Hindi yung kung ano ang sinabi, anong nakita natin, paniniwalaan natin lahat. Huwag tayo sana ganong katanga. Dapat pala malaman ng mga taga-Baguio ito, hindi pala talaga dapat magtiwala sa mga diem anong pakitang tao ni Mrs. Arlene Magalong para hindi sila masabihan ng tanga ni Mr. Libayan dahil ayon nga sa kanya ay layunin lang nga mga may ganong gawain ay ang kumita. Sa kaso ni Mrs. Arlene Magalong, siya na rin mismo ang nagsabing mayroon siya isinasagawang charity na kung tawagin ay Thankful Tuesday. Ayon pa sa huli, tumatanggap ito ng tulong mula sa mga donors. Siyempre hindi yan binubuwisan, aside from the fact na hindi rin nakarehistro sa SEC. Mr. Libayan, dapat nga siguro talaga ay magsagawa kayo ng mas sinsinang pag-uusap ng magulang ng kasintahan mong si Tin. Nawawasak ang dignidad mo, kung mayroon man, dahil sa kagagawa nila. Grabe sila sa'yo. Anyway, ipagpatuloy pa natin.
Saan tayo pupunta, Lee? We're going to Baguio, Irisan Dam Site na ginawa nilang Eco Park. We'll be there para po mag-reach out at mag-abot po ng konting tulong from our company, our owners, with the, of course with the cooperation po ng outreach program ni Ma'am Mayora Arlene Magalong. Actually, ano niya, pet project niya yata to, Yes, na yung charity, and ka-text ko lang siya, ka-message ko si Mayora Arlene Magalong at pinakita niya sa akin yung gagawin yung charity. And I told her, sabi ko, paano kaya pwede mag-synergize ang Office of the Mayor and her, charity causes with Front Row Cares. Kaya pinaunlakan naman niya yung hiling natin. Kaya kasama tayo sa charity project ni Mayora Arlene. Right now, Sunday ng gabi, we are repacking to give out some relief. Itong mga to ay ibibigay natin sa mga kababayan natin sa Irisan, sa Baguio City. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ngayon kami sa Barangay Irisan sa Baguio City para magbigay ulit ng tulong mula sa Front Row Care sa Tutok Tuwin. Kasama ko si R.S. Francisco, ang aking partner, at ang mga leaders ng Front Row. Of course, kasama si Mayora Arlene Magalong. Of course, hindi nyo si Mayora Magalong. Siya mismo ang humahawak at siya mismo ang nagbubuhat ng mga laruan. Siya mismo ang nagbalot nitong mga binili niya mga laruan. Isang matagumpay na gift giving, pero part 1 pa lang to. Thank you for coming here and helping the people of Irisan. Super saya sila, and hopefully makakabalik po kayo, ha. Andito po kami sa second location sa Purok 13. Dinala po kami ni Mayora at namigay ng mga Wawawin jacket, namigay ng vitamins at grocery. Again, salamat po, Mayora. Nagpapasalamat ako sa iyo, RS, Sam Versosa, at saka sa mga kasama niyo sa pagtulong po sa mga mamamayan po ng Baguio. Walang ulan, walang lamig, wala na mga kapitid. Walang mga kapitid! Tuloy-tuloy po! Yes! So again, maraming salamat sa City of Baguio, Barangay Irisan, Madam Mayor, Mayor Magalong, Madam Arlene. Maraming salamat po mula sa Front Row Cares. Until the next Front Row Cares Day. Salamat, Front Row Cares! Salamat, Mayora Magalong! Naku, Mrs. Magalong, lagot ka talaga. Dapat hindi raw binobroadcast ang pagtulong. Ayon kay Mr. Libayan, magbasa ho kasi kayo ng Bible. Hindi kayo dapat maging bad example sa mga tao tapos naging laman pa kayo ng charity vlogging kasama ng Front Row. Oo nga pala, sana may bahagi nyo naman sa amin kung paano maging donor ng charity na yan na kung tawagin ay Thankful Tuesday. Maaari bang maipakita ang mga dokumentong magpapatunay na nakarehistro na ito, total ay ilang taon na yan? Nagtataka lang din kasi talaga ako, sino ba kasi ang naglagay ng caption sa bawat photo? Hay, ako pala. Pasilip pa lang po yan, wala pa tayo sa appetizer. Tamang throwback lang muna hanggang sa matalakay na natin ang ilan lang naman sa maraming issues ng pamilya Magalong. Sa seryeng ito, bibigyan ko kayo ng mas matibay na ideya kung si Mr. Benjamin Magalong ba is really for good governance o hindi. Tunay nga bang walang bahid ng dungis tulad ng pinortray ni Mr. Libayan kung kaya gano'n na lamang kakapal ang apog na pilit maghanap ng butas sa ibang tao? Trustworthy nga ba talaga? Paki-explain. Love you. Talaga si Ate Pati. Ate Pati ka.